Hi, welcome back to my Green Studio channel. Our featured video for today is about santan in the garden. So, let's watch. The scientific name of santan is Ixora coccinera. It is also called jungle geranium, flame of the woods, or jungle flame. It is a common flowery shrub native to Asian countries like India, Philippines, Bangladesh, and Sri Lanka. It has become one of the most popular flowery shrub in South Florida gardens and landscapes. It is the national flower of Suriname, a country that is part of Caribbean and in northern South America. Beyond its aesthetic appeal, it is also recognized for its medicinal properties. The flower's extract is rich in flavonoids, etheroids, and tannins, good for antioxidant activity. People also believe that it is a good luck plant and can ward off evil spirits. So, do you have one at home? Ang tampok sa video natin for today ay isang golden star ng Philippine cinema na walang apelyido ang screen name. Siya ay walang iba kundi si Paraluman. Kakaiba no, very Tagalog ang kanyang pangalan. Ang Paranuman ay isang malalim na Tagalog na ang ibig sabihin ay Maladyosa ang ganda o Goddess. Ang kanyang tunay na pangalan ay Sigrid Sofia Agata de Torres Vonjis. Ang haba, parang ang hirap isulat sa papel no pag grade 1 ka. Ipinanganak siya noong December 14, 1923 sa Tayabas, Quezon Province. Kaya naman pala, Tagalog ang mga tao doon. Ang kanyang ama ay isang German na si Lothar von Gies. 1920s no, so it was American occupation dito sa bansa at talagang marami mga AFAM noong unang panahon. Ang kanyang namang ina ay si Tercia de Torres na tubong Tayabas, Quezon. Bata pa lang si Sigrid ay isa na siyang tagahanga ng mga pelikula. Mahilig na siyang magbasa ng mga showbiz magazine o kahit anong babasahin na merong balita tungkol sa mga artista. Sa Tayabas, Quezon sila unang tumira at dito siya nagtapos ng elementarya. Ngunit nang maging teenager na siya ay dito na siya sa Maynila nag-aral ng high school at kolehiyo. Pagkatapos ng sekundarya ay nag-artista na si Paraluman ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi niya matapos ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Assumption College. Nang dito na sila sa lungsod ng Maynila tumira, ay naging kapitbahay nila ang isang artista na si Corazon Noble. She was so ecstatic kasi nga naman mahilig siya sa artista tapos eto kapitbahay na nila. Dahil gusto niyang makita araw-araw ang hinahangaan niyang artista, ay inaakyat niya ang bakod ng kanilang bahay upang sumilip sa kabilang bakod. Gusto niyang makita si Corazon Noble na sikat na actress nung time na yon at ito ang nanay ni Jay Ilagan na sumikat ding artista noong dekada 50. Nagbunga naman ang kanyang effort sa pag-akyat-akyat dahil napansin siya ng isa sa mga kapatid ni Corazon na si Lily at yun ang naging dahilan kaya nag-usap sila at nung huli ay naging mabuting magkaibigan. Dahil nakakadalaw na si Paraluman sa bahay nila Corazon, ay naging kaibigan din niya ang isa pang kapatid ni Corazon na isa ring artista na si Norma Noble. Sa kanilang pag-uusap ni Lily ay hindi ikinubli ni Paraluman ang kanyang pagnanais na maging artista din. Dahil dito, sa edad na 17 years old ay inirekomenda siya ni Norma kay Luis Nolasco ng Philippine Films. It was really her destiny at tinanggap naman siya ng producer. Binigyan naman agad siya ng isang pelikula na may pamagat na Flores de Mayo. Ang unang screen name na ginamit niya dito ay Mina de Gracia. Sofia Sigrid was an epitome of a beauty which she inherited
the tinseled feature of her German father, and the delicate attributes of her Filipino mother. Ang sabi nga ng mga nakakakita sa kanya ay maamo ang kanyang mukha. She's tall, svelte, and with long brown hair. Ang pangalawa niyang pelikula ay noong 1941 kung saan nakasama niya ang matinee idol nung time na yon na si Fernando Poe Sr. It was Fernando who signed her as a full-fledged star in exotic films na may pamagat na Paraluman. Si Fernando din ang nagbigay sa kanya ng screen name na Paraluman. Nasundan pa ang kanyang proyekto ng taon ding iyon, ang Bayani ng Bayan, Palaris, Puting Dambana at Manilenya. Paraluman was considered the Philippines' answer to Greta Garbo of Hollywood. It's because of her perfect bone structure, svelte figure, long brown hair, hypnotic eyes, and impenetrable gaze and expressive face capable of registering any emotion. Taong 1942 ay natigil ang paggawa ng pelikula dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. During the Japanese occupation, ang mga aktor at aktres ay abala sa entablado ngunit walang naiulat kung gumanap din ba si Paraluman sa mga sarswela. Sa mga panahong ito ay nag-asawa na si Paraluman. Una siyang ikinasal kay Yoshifumi Abe. Sounds Japanese ang pangalan, no? So somehow baka soldiers ito. Nagkaroon sila ng isang anak ni Yoshifumi na ang pangalan ay Baby na kinalaunan ay naging television host, actress at advertising model. Hindi nagtagal ang kanilang kasal ni Yoshifumi at nagdiborsyo din. After the war ay binalikan ni Paraluman ang kanyang pagmamahal sa pag-arte. Naging contract star siya ng Sampaguita Pictures at naging leading lady siya ng mga romantic movies. Kinalaunan ay binago ni Doc Perez ang kanyang imahe, ang may-ari ng Sampaguita Pictures. Ginawa siyang karibal o kontrabida sa mga pelikula ng mga sumisikat na bagong artista ng Sampaguita Pictures nung panahon na iyon, gaya ni Gloria Romero. Binigyan din siya ng mga character role gaya ng pagiging isang lumpo sa isang pelikula na may pamagat na Tanikalang Apoy. Paraluman understood that movie fans expected to see her looking young and beautiful, so she guarded her image as glamour queen real well. Ayon sa kanyang nag-iisang anak na si Baby, kahit sa bahay lang daw ang kanyang ina ay lagi itong naliligo, nagbibihis ng bongga at naka-makeup. Dahil ayon daw dito, malay mo magkasunog, edi lalabas siyang mukhang bruha. Yes, Paraluman, beauty is power. The repackaging of Paraluman's image has paid off because in 1957, she won a FAMAS award for her performance in a movie Sino ang May Sala. After winning the award, binati siya ni Doc Perez at sinabing, "Now Paraluman, you are an actress, not just a pretty face." Narito naman ang mga post-war movies ni Paraluman hanggang 1960. Disclaimer lang po, hindi kumpleto ang ating listahan, ngunit kung may maidagdag pa kayo, paki-comment sa baba. 1947, La Paloma at Ina. 1948, Amapula, Sol Remedios, at Awit ng Bulag. 1949, Good Morning Professor, Biro ng Tadhana, Kaputol ng Isang Awit, at Pinaghating 100. 1950, Batong Buhay, Sinag sa Kalbaryo, at Dalawang Bandila. 1953, Now and Forever, Highway 54, at May Karapatang Isilang. 1954, Sarawak at Pusong Ginto. 1955, Sinto-Sinto. 1956, Lydia, Babalu, Rodora, at Gigolo. 1957, Hong Kong Holiday, Veronica, Sonata,
Taga sa Bato, at Sino ang May Sala. 1958, Anino ni Bathala, Ulilang Anghel, Tatang Edger, Bobby, at Elephant Girl. 1959, Ipinagbili Ko ang Aking Anak, Pitong Pagsisisi, Tanika Lang Apoy, Kahapon Lamang, Surrender Hell, Babyface, Rosana Rossini, at Kamandag. 1960, Isinakdal Ko ang Aking Ama, Kwintas ng Alaala, Amy, Susie and Tessie, Estrella Mondragon, at Limang Misteryo ng Cruz. Pagkatapos ng diborsyo ni Paraluman sa kanyang unang asawa na si Yoshifumi Abe, ay muli siyang ikinasal noong 1949 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang pangalawang asawa ay isang airline pilot na si Captain Anthony Joseph Barreto O'Brien. Si Captain Tony O'Brien ay anak ni Peter O'Brien at Dolores Barreto ng Zambales. Hindi sila nagkaroon ng anak ni Captain Tony, ngunit ang kanyang anak sa unang asawa na si Baby ay ginamit ang apelyidong O'Brien ng kanyang amain. Ang anak naman ni Baby na si Rina Reyes ay naging artista din noong dekada 90 at isa ito sa mga leading lady ng mga action star at sexy star ng Seiko Films. Ang pangalawang asawa ni Paraluman ay nagsilbi din niyang manager nung sila ay nagsasama pa. Dahil kay Captain Tony ay nag-umpisang i-promote ni Paraluman ang kanyang mga pelikula sa ibang bansa by making personal appearances abroad. This is to fuel interest from the movie viewers in her movies at sa ngayon ay ginagawa na rin ito ng mga artista. At si Paraluman ang naunang gumawa nito. Ang huling pelikula ni Paraluman na prinomote nila ni Captain Tony ay ang Dalawang Bandila na pinagbidahan nila ni Leopoldo Salcedo. Pumunta silang Hawaii upang hikayatin ang mga tao doon na panoorin ang pelikula. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi forever. Naghiwalay din sila ni Captain Tony O'Brien. Muling nag-asawa si Paraluman kay Brigido Sibog, ngunit hindi rin sila nagkaanak. Hindi man siya pinalad sa kanyang buhay pag-ibig, ay nakasama niya naman ang kanyang nag-iisang anak na si Baby hanggang sa kanyang pagtanda. Nagtagal ng halos 4 na dekada ang karera ni Paraluman sa sinema. Nakagawa siya ng mahigit 70 pelikula. Narito naman ang mga pelikulang kanyang nagawa mula 1961 hanggang 1985. 1961, 5 Yugto ng Buhay, 2 Kalbaryo ni Dr. Mendez, Harangan Man ng Sibat, Makasalanang Daigdig, at Sa Linggo ng Bola. 1962, The Big Broadcast, Magbayad ang May Utang, Ako ang Katarungan, 7 Puso, at 7 Makasalanan. 1963, 7 Kabanalan ng Isang Makasalanan, Tagumpay ng Langit, Ang Class Reunion, at Pedring Arenas alias I Speak. 1964, Moro Witch Doctor, 1965, Isinulat sa Dugo. 1966, Bakit Pa Ako Isinilang, Ang Tao ay Makasalanan, at Nais Ko Pang Mabuhay. 1967, Dahil sa Isang Bulaklak. 1969, Stony. 1970, The Losers. 1971, Lilet. 1972, Daughters of Satan. 1973, Super G. 1975, Mr. Mo, Loverboy Ko, Dugo at Pag-ibig sa Kapirasong Lupa, Mother and Daughter, at Alat. 1976, Nahirit na Sipol ang Biyaheng Bicol, Malikot sa Mata ng Maraming Nakikita, Malamig Mainit ang Magdamag,
at Ikaw, Ako Laban sa Mundo. 1977, Pulot Gata, Pwede Kaya. 1978, Ligaya Mo Ay Kasawian Ko. 1979, Bakit May Pag-ibig Pa. At 1985, Hello Lover, Goodbye Friend. At Kailan Sasabihing Mahal Kita. Like any other women during that time, Paraluman also kept her age a secret. In one court hearing where she stood as a witness, she refused to tell her age. She only relented when the judge agreed that she could whisper it to him. Next, may pabulong pa si judge. Siguro dahil sa panahon na yun, no, very sila sa image ng isang tao. Unlike today na parang mas okay kung you are being true to yourself. Paraluman also pushed some boundaries in acting. She was one of the film actresses to do a kissing scene. She also did a nude scene in the international film Elephant Girl for Run Run Show while in Sarawak, Indonesia. Her role in this movie was a sexy jungle girl who had underwater scene. Her cosmopolitan features also worked for her favor and helped her land in many foreign films. In fact, Hollywood stars Tom Selleck's first movie, Daughter of Satan, also starred Paraluman. She also appeared in Hollywood film Moro Moro Doctor in 1964 with Jack Mahoney. And other international films that she starred with are Blackbird Guerrilla and Surrender Hell in 1959 and The Losers in 1970. Taong 1985, sa edad na 62 years old ay nag-retire na sa showbiz si Paraluman. Ang kanyang huling pelikula na ginawa ay ang Kailan Sasabihing Mahal Kita ng Viva Films na pinagbidahan ni na Sharon Cuneta at Christopher De Leon. Taong 1987 naman nang ipalabas ang pinakahuli niyang pelikula na may pamagat na Tatlong Ina, Isang Anak. Ang kanyang role dito ay isang spinster aunt ni Miguel Rodriguez. Nagawa na niya ang pelikulang ito prior to her retirement in 1985. At this time, she suffered from vertigo at lagi na siyang nahihilo. On her retirement days, Paraluman kept her private life and far from the limelight of showbiz. Ayon kay Baby ay madasalin ang kanyang ina. Even when she was sick, she insisted on going to Mass with her family every Sunday. She always prayed the rosary, which she constantly held in her hand, just like the way she did in most of her Sampaguita movies. When she died, her hand was held forward, as if holding her rosary, which her family found beside her body. Maliban sa kanyang famous Best Actress Awards noong 1957, ay nominado naman siya sa FAMAS ng 4 na beses. 2 nominasyon noong 1959 for Best Actress sa pelikulang Bobby at Anino ni Bathala na noong 1972. Nominado naman siya as Best Supporting Actress sa mga pelikulang Mr. Mo, Loverboy Ko at Lilet noong 1976. Nanalo naman siyang Best Supporting Actress sa pelikulang Mr. Mo, Loverboy Ko. April 27, 2009, sa edad na 85 ay tuluyang nilisan ni Paraluman ang mundong ito. Paraluman died of cardiac arrest from Alzheimer's and Parkinson's diseases complications at her home in Parañaque City. Ang kanyang labi ay pinaglamayan sa Funeraria Paz sa Manila Memorial Park, Sucat, Parañaque. Inihatid naman siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang huling hantungan sa Manila South Cemetery sa Makati. In the present-day popular culture, Filipino rock band The Eraserheads mentioned her in the opening lyrics of the song Ang Huling El Bimbo. Millennials, alam niyo to. Kamukha mo si Paraluman. Yun.
She is also mentioned in the lyrics of the song Bini Bini by Filipino pop group The Rainmakers. Can you sing? The song Paraluman by Filipino singer and model Adi is about a woman whose beauty is like hers. Meron ding Filipino rock band na ang pangalan ay Paraluman, which they said na they named it after the late actress. And the 2025 Binibining Pilipinas Universe from Quezon Province at Tisa Manalo paid tribute to Paraluman with glamorous curls in her latest sepia-colored photo shoot. Paraluman's distinctive blend of beauty, talent, and style made her a unique presence in Filipino films, earning her high marks from a generation of Pinoy filmgoers. Talent and beauty, while valuables, requires dedication, hard work, and a willingness to learn and improve. Talent is a gift, but success comes from a nurturing and utilizing that gift through effort and persistence. That's all for today. Thank you for watching. Hanggang sa muli.